Napahinto sa paglalakad si Bella kasama ang mga kaibigan niya nang marinig ang sinabi ng speaker mula sa broadcasting room ng school nila. Narinig na naman kasi niya ang pangalan niya. Sabagay, ano pa bang bago doon? Araw-araw na siyang palagi ang bukang bibig ng broadcasting room dahil sa mga mystery admirer niya. No one can resist her beauty. Nakakatakot na yung admirer mo ah. Is he a psychopath? Maarteng wika ni Diana. I don't know and I don't care about him. Mataray pa niyang tugon bago nagsimula ng maglakad. Ngunit agad din siyang natigil nang muli na namang magsalita ang speaker mula sa broadcasting. Kaya naman inis na tumungo siya sa broadcasting room. Hindi na talaga siya natutuwa ang maging laman ng usapan araw-araw. Oo, sikat siya sa school na university na pinapasukan niya dahil isa sa mga nag-invest ng malaking halaga ng pera ay ang parents niya. Pagdating niya sa broadcasting room, agad natigil ang mga ito. Mula sa desk, may nakita siyang papel na nakalapag at mukhang yon ang binabasa ng broadcaster. Can you stop this nonsense? Nanlilisik ang matang saway niya sa mga ito. Pero Miss Bella, binabasa lang po namin ang letter na ginawa ng admirer mo. Sabi pa nito sa dalaga. I don't care about it. At ayaw ko nang marinig pa ang mga kalokohang yan. He's acting like a psychopath. Galit niyang wika sa mga ito. Makinig kayong mabuti. Kapag naulit pa ang pangyayaring to, I'll make sure na mapapatalsik kayo sa Empire University. Galit pa niyang banta, sabay tingin kay Chino. Bago siya nagmamadaling umalis sa lugar na yun. Kilala siyang bully sa school nila. Walang may naglalakas loob na kalabanin ng dalaga dahil alam na alam ng mga ito kung ano ang kahihinatnan. Saglit siyang natigilan nang may mapansing lalaki na naglalakad habang nakasuot ng black hoodie. Sigurado siyang hindi niya kilala ang lalaki at hindi ito nanggaling sa school nila. Kilos at tindig pa lang nito ay hindi na familiar sa dalaga. Kaya naman takang sinundan niya ang nilalakaran nito. Sigurado siyang hindi nag-aaral ang lalaki sa school nila. Bella! Tawag ni Diana sa kaibigan nang makita ito. Saglit siyang natigilan at nilingon ang mga kaibigan. Kung bakit naman kasi wrong timing pa ang mga ito. Nakakaloka ka, Bella? Where have you been? Ang di makapaniwalang sambit ni Thea sa kaibigan. Bakit kayo nandito? Asar niyang tanong sa mga ito. Oh my gosh! Pati kami pag-iinitan mo ng ulo. We're asking around. Ang sabi nila, may nakita silang guy wearing a black hoodie na pumasok sa broadcasting room. I bet, siya yung stalker mo. Ang palagi nagpapadala ng love letter sa broadcasting room at nagbibigay ng mga cards, chocolate at flower. Maarte nitong tugon. I bet he's ugly. Bakit hindi niya magawang magpakita sa'yo? Ingos ni Diana. Pero sa tingin ko, dalawang lalaki yung admirer mo. The other one is a psychopath. And the other one is the great guy with full of respect. Wika ni Thea na napapaisip. How can you define that? Ingos ni Diana na napapaisip. Well, based na rin sa mga napapansin ko, the other guy is a greedy one. Wala siyang consideration about Bella's feeling. Ang gusto niya lang ay mapansin siya. Samantalang the other guy, he even used his money to send her some chocolate and flowers in a decent way. Wika nito na napapaisip. At isa pa, yung mga pinsan ko ay puro lalaki. Kaya alam na alam ko ang ganung galawan. Kuwento pa niya. Oh yeah, I remember. May 3 ka palang pinsan na talaga namang pinagpala ng kagapuhan. Pero hindi rin maitatanggi ng mga playboy sila. Ingos ni Diana. Pero iba naman si Steven among them. He's a nice guy. Lumaki siya sa poder at pangangalaga ni Tita Stephanie. He's a great man. Never ko pa siyang nakita na nag-disrespect ng mga babae. Napaka-genuine niya. Kuwento ni Thea. At isa pa, close kaming dalawa and he's the most handsome among the 4 of them. Tugon pa niya. Oo na, alam ko nasa lahi niyo ang merong magagandang genes. But I'm curious about him. Sa pagkakaalam ko,
Sa Oxford University siya nag-aral, hindi ba? Ang alam ko, matatalino ang mga student doon. Yeah, at siya ang top 1 sa school na yon. Kaya niyang isaulo lahat ng book na nababasa niya. Hindi lang yun kaya niyang ipaliwanag ang theory without reading it. Pagbibigay alam ni Thea. Tama ka doon. Pero napansin ko lang panay build up ka sa kanya. Sino sa amin dalawa ni Bella ang gusto niya? Puna ni Diana. Isang makahulugang ngiti ang binigay ni Thea sa kaibigan bago tinalikuran ang mga ito. Thea! Tawag ni Diana, sabay hila kay Bella na nag-roll eye. Saan tayo pupunta? Masungit niyang tanong sa kaibigan, nahila-hila pa rin siya. Susundan natin si Thea. She looks so weird. At pansin ko rin kanina, may kausap siya sa phone. Tapos nung makita niya ako, bigla na lang siyang nagpaalam. Tugon nito. Sa halip na sagutin ng kaibigan, pinaigot na lang niya ang mata, ngunit di na siya umimik pa. Nakangiting kumaway si Steven nang makita ang pinsan na papalapit sa kanya. Bahagya pa itong nagpalinga-linga sa paligid. Bakit nandito ka? Takang puna ni Thea, sabay lapit sa pinsan na nakasandal sa kotse nito. May iniutos sa akin si Lolo kaya nandito ako. Tugon pa niya. Naka-black hoodie ka? Ang di makapaniwalang sambit nito. Bakit? May problema ba? Hindi ba bagay sa akin ang suot ko? Mukha ba akong magnanakaw sa suot ko? Usisa ni Steven na may pagtataka. Mas malala pa doon. Mukha kang psychopath. Tugon nito. Mas malala naman yan. Sa gwapo kong to, pagkakamalan pa akong psychopath? Napapailing pa niyang wika. Thea! Tawag ni Diana. Oh my gosh, what the heck, Thea? You're talking to that bastard psychopath? Bulalas ni Bella, sabay hila palayo sa kaibigan na tila gustong protektahan laban sa binata na napamaang. Psychopath? Ang takang tanong ni Steven sabay turo sa sarili. Oh girls, you got it wrong. He's my cousin, Steven Stanford. Pagtatama ni Thea sa mga kaibigan. Pero di ba naka-black hoodie ang psychopath na yon? Ungkat ni Diana. Nanggaling pa nga siya sa broadcasting room. Oh, about that, may mga siraulong estudyante dito sa university nyo. Hinahanap ko ang principal's office. Pero tinuro nila ako doon sa broadcasting room. Hindi ko alam na walang kwenta ang campus president nila dito. Napapailing na wika ni Steven habang siniko naman siya ni Thea nang mapansin ang galit na muka ni Bella. Siya ang campus president. Bulong pa ni Thea sa pinsan na napataas kilay. I see. Ang tanging nasabi na lamang niya. Teka nga, so iniisip niyo na isa akong psychopath? Ang di makapaniwalang tanong niya sa mga ito na bahagyang tumango sa kanya. Bakit ikaw ang personal na inutusan ni Lolo? Pwede naman niya akong tawagan para sa… One more thing, kaya ako narito para sunduin ka. May family gathering tayo ngayon. Biglaan. Hindi ko alam kung bakit. Pagbibigay alam ni Steven. Iyan ang ginagawa mo sa principal's office? Anong… Personal kong dinala ang 1 week leave mo sa class. 1 week leave? Nababaliw ka na ba? 1 week? Malapit na ang final exam namin. Gusto mo bang… Hey, little kitten. Si Grandpa ang sabihan mo ng ganyan. He loves you that much. Kaya ako ang pinagkatiwalaan niya sa pagsundo sa'yo. Kesa sa 2 ungas na yon. Putol ni Steven sa sasabihin sana ng pinsan. I can't believe this! Bulalas ni Thea. Yeah, me too. 1 week ka mawawala sa class. Maiinip ako noon. Wika ni Diana. Maganda nga yun. Matatahimik ang buhay ko ng 1 linggo. Smirk ni Bella sa kaibigan. Ngunit agad din siyang natigilan nang dumating ang driver niya at butler ng dad niya. At ganun rin ang kay Diana. What's going on? Takang tanong ni Diana sa mga kaibigan. Ask your grandpa, ladies. Nakangiting sagot ni Steven na halatang may idea na sa mangyayari. What do you mean ask your grandpa? Litong tanong ni Bella. What's going on, Steve? Tanong ni Thea sa pinsan. I don't know either. Sagot pa nito nang nakangiti. Idiot! Ines na wika ni Thea sabay batok sa pinsan.
Pagkuway padabog na binigay dito, ang dala niyang bag. What the hell, Thea? Gulat na bulalas pa ni Steven sa pinsan na nauna nang sumakay sa kotse. Sasabay na kami sa'yo. Ayaw kong sumakay sa car ng mag-isa. Wika ni Bella, sabay abot ng bag kay Steven at ganun din ang ginawa ni Diana. Samantalang asar na asar naman si Steven sa ginawa ng tatlong babae. Pumasok ang mga ito sa kotse niya nang walang paalam. Idagdag pa ron, ginawa siyang katulong ng mga ito. Tagabitbit ng bag. Masama ang loob na nilagay niya sa likod ang bag ng mga ito bago siya tumungo sa driver's seat. Sitting be pretty pa ang mga ito. Really? Ginawa niyo na akong tagabuhat ng bag niyo. Tapos ngayon naman, driver naman. Reklamo niya. Mag-drive ka na lang. Dami mong reklamo, Mr. Psycho. Ingos ni Bella sa binata bago nilaro ng daliri ang dulo ng buhok niya. Samantalang napaawang naman ang labi ng mga kaibigan niya. Wala talagang pinapalagpas si Bella sa pagsusungit nito. Matapos makarating sa mansion ng mga Stanford, minabuti ni Steven ang tumuloy sa kitchen kaysa ang makasama ang mga kaibigan ng pinsan niyang si Thea na tila lahat na yata ng kaartihan sinalo ng mga ito. Nakatayo lang siya sa may tapat ng bintana habang umiinom ng tubig nang biglang pumasok ang lolo nila. Bakit nandito ka? Hindi ba dapat sinasamahan mo ang mga panauhin natin? Anang matanda sa binatang may hawak ng baso. Naiinis lang ako sa mga kaibigan ni Thea, Grandpa. Kaya naman dito na lang muna ako. Sagot pa niya sa matanda. Ngayon lang kita nakitang ganyan. Nagagalit at nababahala sa isang bagay. Anyway, sumunod ka doon. May mahalaga akong sasabihin. Anang matanda sa binata na tila ba nakaisip ng magandang pagkakataon. Pagkalabas ng lolo niya, napapailing naman si Steven na sumunod sa matanda. Mula sa may pinto, dinig niya ang ines na sigaw ng kaibigan ni Thea. Sakto namang paglabas niya mula doon, tumama sa ulo niya ang kung anumang binato ni Bella. Oh my gosh! Gulat na sambit ng mga ito nang makita ang paglanding ng footwear ni Bella sa ulo ni Steven. Samantalang pigil ang galit na nararamdaman ni Steven na tumingin sa dalaga. "You look so different," bulong ni Hero habang nakatingin sa pinsan. "Cool, ngayon ko lang siya nakitang ganyan, ang makitang nagalit." Bulong ni Kevin nang nakangiti na tila ba natutuwa sa nakikita. "Tuwan-tuwa pa kayo habang naaasar siya. Kayo kaya ang batuhin ko." Ines na wika ni Thea sa tatlong pinsan. Nakapwa nakangiti habang nakatingin kay Steven. "Ayan na naman tayo, palibhasa, paborito mo siyang pinsan." Ingos ni Steven. "Tama na yan, maupo kayong lahat at may mahalaga akong sasabihin." Saway ng matanda sa mga ito na agad namang nagsitahimik. Tungkol saan ba ang lahat ng to? Ang di nakatiis na tanong ni Kevin. Matagal na magka-partner ang Stanford at ang mga yaw. Kaya naman, napag-isipan namin na mas maganda kung ang isa sa mga apo namin ang magkatuluyan. Paliwanag na matanda sa mga ito. "Bakit sinalin niyo pa ako?" Ang takang tanong ni Steven sa matanda. "Dahil isa kang Stanford." Simpleng sagot pa nito. "Alam niyong hindi ako papayag sa gusto niyong mangyari." Wika pa ng binata, sabay talikod sa mga ito. Hindi naman talaga siya interesado sa kung anumang gustong mangyari ng lolo niya, lalo na kung may kinalaman iyon sa pagpapakasal. Hindi naman sa ayaw niyang pakasal. Nagkataon na ayaw niya lang talaga na pakasal sa babaeng hindi naman niya gusto. Ayaw niyang patali sa isang kasal kung sa huli magsisihan din naman. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Bella. Matapos ang nangyari kanina sa sala, kinailangan niya mag-excuse para maproseso sa utak niya ang sinabi ng matanda. Hindi nakarating ang lolo nila dahil nagkaroon ng emergency sa kumpanya nila. Kaya kinailangang ang lolo ni Thea ang magsabi sa kanila ng mga planong ito. Saglit siyang natigilan nang makita si Steven na nakatayo sa terrace
habang umiinom ng beer. Watching him from afar. Puna ni Hiro bago tuluyang lumapit sa dalaga. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong niya. Wanna talk to you? Sagot pa nito bago muling tumingin sa pinsan. Parang kakaiba ngayon ang kinikilos ni Steven. I bet it's all about you. Ano namang kinalaman ko? Takang usisa pa niya. Kilala ko siya mula pagkabata pa. Ni minsan, hindi siya nagpakita ng iba't ibang emosyon. Pero kanina, nakita ko yun dahil sa'yo. Sagot pa ni Hiro. Dahil sa tinamaan siya ng footwear ko, kaya ganun. Hindi sa ganun. Sagot pa nito. Ano? Marunong ka bang makipaglaro? Sa aming tatlo, siya ang piliin mo. Paibigin mo siya. Kapalit nun, pakakasalan kita. Pero kapag ikaw ang na-inlove sa kanya, bibigyan mo ko ng 2 milyon. Baliw ka ba? Bakit mo naman naisip ang ganyang bagay? Ako magkakagusto sa lalaking yun? Hindi pa ako nasisiraan ng ulo. Ayaw ko sa mga lalaking kagaya niya. Tila wala siyang ibang emosyon. Napaka-boring ng buhay niya. Kaya nga, sa amin tatlo, ako ang pinaka-charming. At sigurado ako na may gusto ka sa akin, ayaw ko sa idea mo. Kapag hindi ka pumayag, iisipin kong may gusto ka sa kanya. Kapag pumayag ka sa gusto ko, pwede kong hilingin kay lolo na mapawalang bisa ang kasunduan na isa sa amin ang pakakasalan mo. Minsan lang ako mag-alok, kaya pag-isipan mo. Wika pa ni Hiro nang ngumiti. Ayaw mo naman siguro masaktan ng pinsan mong si Diana at mapilitang makipaghiwalay sa boyfriend niya dahil sa'yo. Wika pa niya bago tinalikuran ng dalaga. Takang sinundan ng tingin ni Bella ang binatang papalayo sa kanya. Ayaw niyang maging makasarili at makapanakit ng iba. Pero wala na siyang pamimilian pa. Kapag pumayag siya sa alok ni Hiro, pareho sila ng pinsan niya ang makakawala sa kasunduan. Kaya naman isang pa siya ang napagdesisyonan niya. Ang pumayag sa alok ni Hiro. Kahit na pwedeng masaktan si Steven. Natigil sa paghakbang si Steven nang makita ang pinsang si Hiro kasama ang mga kaibigan nito na may binubugbog na naman sa isang abandonadong lugar. Nang hindi na siya makatiis pa, agad siyang lumapit sa mga ito para sana awatin. Ngunit kilala niya ang pinsan. Kapwa mainit ang dugo nila sa isa't isa. Ang pagsasaway sana na gagawin niya ay nagpang-abot sa bugbugan hanggang sa may dumating na mga pulis na nagroronda ng mga sandaling iyon. Nahuli sila at dinala sa presinto. Para hindi na umabot pa ang pag-aaway nilang iyon sa lolo nila, minabuting si Thea na lang ang papuntahin nila at di niya inaasahang kasama nito ang mga kaibigan na nagkataong nagkakasiyahan din pala sa isang resto bar nang hindi nila nalalaman. Anong balak nyo? Magpatayan kayong dalawa? Bakit di nyo nalang barilin ng isa't isa? Mas masaya yun, di ba? Gawin nyo na habang narito pa tayo sa presinto. Galit na sermon ng dalaga. Sorry, Thea. Hingin pa umanhin ni Steven sa pinsan. At ikaw naman, Hiro. Mas matanda ako sa'yo, kaya wag mo akong sisigawan. Galit na wika ni Hiro sa pinsan. Tama ka, mas matanda ka sa amin tatlo. Sana naman nagpakatanda ka. Hindi yung ikaw pa ang pagmumulan ng away. Pangangaral ni Thea. Kinakampihan mo ba ang loser na yan? Sabagay wala ka. Subukan mong ituloy ang bagay na yan. At hindi ako mangingiming saktan ka kahit na narito pa tayo sa loob ng presinto. Banta ni Steven sa pinsan niya na siyang natigilan. Tama na Steve. Awat ni Bella sa binata bago hinila ito. Thea, ako nang bahala sa kanya. Pauwiin mo na yan. Utos niya sa kaibigan. Halika na. Aya pa niya bago tinalikuran ang mga ito. Samantalang napapakamot naman sa batok ang mga pulis na naroon. Tahimik lang si Steven habang nakasunod sa dalaga. Mainit pa rin ang ulo niya dahil sa nangyari. Hindi mo na dapat pinatulan ang isang yon. Alam mo magkakagulo lang kayong dalawa. Ang hindi ko maintindihan kung bakit nag-aaway kayo. Ang di makapaniwalang sermon niya sa binata. Ayos nanay bakit para sermonan mo ko ng ganyan? Napapailing niyang wika bago na mewang. Hindi, ako lang naman ang future wife mo.
kaya tumigil ka na. Ngisi niya, ngunit saglit siyang natigilan nang mapansin ang initial name sa likod ng damit ng binata. Kung tama ang pagkakatanda niya, magkapareho ng initial, sina Steven at ang secret admirer niyang Psycho. Bakit ganyan ka makatingin? Taas kilay na tanong ng binata nang makitang nakatitig ito sa kanya. May gusto ka ba sa akin? Walang ligoy na tanong ni Bella sa binatang napakurap sa tanong niyang iyon. Baliw ka ba? Hindi pa ako nasisiraan ng ulo para magkagusto sa gaya mo. Napapailing niyang wika. Sa tingin ko, lasing ka lang. Napapailing niyang dugtong bago ito tuluyan tinalikuran at nagpatuloy sa paglalakad. Hoy, hindi pa ako lasing. Ang totoo kasi niyan. Saglit siya natigilan at napaisip kung dapat ba niyang sabihin kay Steven ang tungkol sa admirer niyang Psycho. Pero paano kung tama ang hinala niya na ito nga ang lalaking yon? Baka gumawa pa ito ng dahilan na tumanggi. Kailangan muna niya ng matibay na ebidensya para malaman kung si Steven ba yon o hindi. Ano? Ang taas kilay niyang untag sa dalaga. Nating, sagot pa niya. Uuwi na nga tayo? Aya pa niya. Umuwi ka na, magkaiba naman tayo ng bahay. Turan niya. Napangisi siya na makita ang pagkagulat sa mukha nito. Sinamantala niya ang pagkakataon bago ito tinalikuran. Steven, hintayin mo ako. Tawag niya sa binatang tila hindi naririnig ang pagtawag niya kahit na medyo may kalakasan na ang boses niya. Wala siyang nagawa kundi ang tumakbo para lang maabutan ito. Samantalang hindi naman maalis ang ngiti ni Steven habang palihim na sinusulyapan ang dalagang tumatakbo papalapit sa kanya. Kaya naman mas lalo pa niyang binilisan ang paglalakad. Steven Ken Stanford! Sigaw ni Bella sa binatang tila sinasadya ang paglalakad na mabilis. Aray! Daing niya matapos mapatid sa sarili niyang mga paa. Agad namang napahinto si Steven sa paghahakbang bago nilingon ang dalagang napaupo sa simento habang hawak ang nasaktang paa. Kaya naman mabilis siyang lumapit dito. Ouch! My pretty! Kasalanan mo naman yun eh. Kung hindi ka tatanga-tanga, hindi ka sana mapipilayan dyan. Paninisi ng binata bagamat maingat na hinawakan ang paa nito. Wow ha! Ang di makapaniwalang wika sa tinuran nito. Ako pa ngayon ang sinisisi mo. Sino ba naglalakad na matulin dyan? Kasalanan mo talaga no? Balik paninisi niya kay Steven na napaawang ang labi sa sinabi niyang iyon. Bakit kasalanan ko? Ikaw kaya to naglalakad ng hindi tumitingin sa dinaraanan at tatanga-tanga dyan. Ines na wika ng binata na nagsalubong ang kilay dahil sa inis. Ang kapal din talaga ng mukha mo no? Ikaw na nga tong may kasalanan, ikaw pa tong galit at ang lakas ng loob na pagsabihan ako ng tatanga-tanga. Balik inis niya sa binata. Ay, sige na nga, kasalanan ko na. Ang suko niyang tugon. Halika na, buhatin mo kaya ako. Mukha bang kaya kong maglakad? Ingos niya. Gigil sa inis na muling tumingin si Steven sa dalaga. Pagkuway, walang nagawa kundi sundin ang gusto. Pumasan ka na sa likod ko. Utos niya sa dalaga na agad namang tumalima. Tahimik na naglakad siya habang pasan ng dalaga mula sa kanyang likuran. Saglit siya natigilan at napahinto sa paghakbang nang mapansin ng mga taong nadaraanan nila na napapatingin sa kanila. Pagkuway napapangiti at nagbubulungan. Hays, asar pa niyang wika. Bakit ba? Ang bigat mo kaya? Pwede ba manahimik ka na lang dyan? Reklamo niya. Hindi naman talaga yon ang kinaiinis niya, kundi ito ang unang beses na may pumasan sa likod niya at ayaw niya talaga sa lahat ang nakakaagaw ng pansin ng mga tao. Ayaw niyang tinitignan o pinag-uusapan siya. Steve, tawag niya sa binata. Bakit na naman? Yamot na sagot ng binata. Gutom na ako. Ays! Yamot na tugon niya bagamat walang nagawa kundi ang huminto sa tapat ng isang convenience store. Habang kumakain si Bella, tahimik lang siya at sa loob-loob, nangingit-ngit ang kalooban niya
dahil sa inis na nararamdaman hanggang sa lumapit ang isang staff na may dalang chocolate at water bottle. Thank you. Pasasalamat ng dalaga at aktong bubuksan ang water bottle ngunit maagap na kinuha iyon ni Steven at walang imik na binuksan bago muling binalik sa dalaga. Ang sweet naman po ng boyfriend niyo, ma'am. Puri pa ng babae. Hindi ko siya girlfriend. Ang medyo malakas na wika na sabi ni Steven sa babae na napakunot noo. Mas lalo namang hindi kita boyfriend. Ang pasigaw na sabi ng dalaga na sa pagkakataong iyon naagaw na nila ang pansin ng ilang customer na naroon. Bakit ka sumisigaw? Ang nakaawang na labing tanong ng binata at sa mga mata naroon ang pagtataka. Para marinig nila dahil ang totoo, I'm your fiancé. Matara niyang tugon na siyang ikinasingkit lalo ng mata ni Steven dahil sa inis. Bagamat hindi na umimik pa at tinanggap na lamang ang pagkatalo. 2 weeks later, minsan pang nakakunot noo si Steven nang makita ang ilang mga estudyante na nag-uumpukan sa labas ng gate ng school na pinapasukan niya. Steve, hindi mo sinabi na ang ganda pala ng girlfriend mo. Bati sa kanya ng senior niya na si Gail. Anong sinasabi mo? Taka pa niyang tanong bago sumingit sa mga estudyanteng nag-uumpukan. Napatiimbagang siya nang makita ang dalaga na nilalaro ang dulo ng buhok habang nakasandal sa pinto ng kotse. Alam niyang sa kanilang magpipinsan, siya ang pinili nito. Lalo na at alam nitong malabong magkagusto siya dito dahil mulat sa umpisa, sinabi na niyang ayaw niyang pakasal. Anong ginagawa mo dito? Taka niyang usisa sa dalaga na tumingin lang sa babaeng katabi niya na si Gail. Susunduin ang fiancé ko. Mukha kasing ang daming babaeng nakapaligid sa'yo. Kaya nakalimutan mong tumawag sa akin kanina. Sagot nito. Let's go, babe. Aya pa niya sa malambing na tinig. Bago tinapunan ng masama si Gail na nakatingin lang sa kanilang dalawa. Walang nagawa si Steven, kundi ang tahimik na sundin ang utos ng dalaga. Ito na rin mismo ang nag-drive ng sasakyan. Hindi ko alam na famous ka sa school nyo. Bumuo na ba sila ng fans club? Taas kilay niyang usisa sa binata. Tigilan mo na yung pagpapanggap mo. Alam ko naman na hindi mo ako gusto. Wala nang ibang tao para umakto ka pa na gusto mo ko. Malamig na wika ni Steven sa dalaga. Buti naman alam mo. Ingos niya. Bakit pa ginagawa mo to? Usisa pa ng binata bago sumandal sa headboard ng sasakyan. Ayaw ko sa mga pinsan mo at ayaw ko rin naman na mapilitang makipaghiwalay ang pinsan ko sa nobyo niya dahil lang sa pagiging makasarili ko. Kaya naman, ikaw ang pinili ko. Saka na natin sabihin na hindi nag-work ang kung anumang meron tayo. Paliwanag pa niya sa binata. Gawin mo kung anong gusto mo. Asar niyang sagot bago bahagyang pumikit upang makapagpahinga. Dapat kang magpasalamat dahil sinundo kita at bilang kabayaran mo, kailangan mo akong ibili ng food. Paniningil niya. At para maiwasan ang pakikipagtalo sa dalaga, pumayag na lang siya sa gusto nitong mangyari. Alam naman kasi niyang hindi siya mananalo dito. At gaya nga ng sinabi niya, dinala siya nito sa mamahaling cafe. Ano pa bang aasahan niya sa dalaga? Lumaki itong klase. So, sino yung kasama mo na girl kanina? Maya-maya ay tanong ni Bella sa binata habang kumakain sila. She's my senior. Walang gatol na sagot niya bago uminom ng juice. She likes you. Muli ay saad ng dalaga. She treats everyone the same. Casual niyang sagot. She's kinda kind, unlike you. Lihim na nasaktan si Bella sa sinabing iyon ng binata. Bagamat mas pinili na lamang niyang itago iyon. Mali ka sa bagay na yon. She's devil. Halata naman sa kilos niya na mahinhin siya kapag kasama ka. Parang hindi siya makabasag pinggan. Pero kapag wala ka sa tabi niya, lumalabas ang tunay niyang ugali. Pagtatama niya. At least ako nagpapakatotoo. Dugtong pa niya. Magaling siyang mag-obserba ng mga tao. Mabilis niyang natutukoy ang ugali ng isang tao.
Huwag mo siyang ikumpara sa'yo. Mabuti siyang tao at hindi niya kayang manakit ng iba. Pagtatanggol pa niya kay Gail. Hindi ba at sa'yo naman nagsimula ang ipagkumpara kaming dalawa? Aminado naman akong bully. Pero sa mga taong karapat-dapat lang na pahirapan. Unlike her, kung ayaw mong paniwalaan ng sinasabi ko, bakit di mo obserbahan nang masabi mong tama ang sinasabi ko? Nakangisi niyang tugon sa binata at tinago ang pagka-offend na nararamdaman. Mas sanay siyang nakakarinig ng hindi magandang papuri at hindi na yun bago sa kanya. Pero ewan nga ba, pagdating kay Steven, parang iba ang dating. Ayaw niya makita nito ang worst na ugali niya, pero hindi naman niya kayang itago pa. Hindi niya kaya magpanggap na mabait sa harapan nito. Stop spitting bad words toward her. Kasi hindi ikaw siya. Kung ayaw mo magalit ako sa'yo, itigil mo na to. Marahas pang wika ng binata bago tumayo at walang paalam na tinlikuran ng dalagang nagulat sa ginawa niya. Pinakaayaw niya sa lahat ang ginagawa ng kwento si Gail, lalo na at puro di magaganda ang sinasabi ni Bella tungkol dito. Masama ang loob na umuwi sila ng bahay nila nang hindi man lang nagpaalam sa dalaga. Bigla kasing uminit ang ulo niya sa narinig. Pagdating niya sa bahay nila, agad siyang nagtuloy sa library, ngunit agad din siyang natigilan nang makasalubong ang tiyuhin sa may pinto ng library. Tito, hindi ko inaasahan na ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kapag narito ka sa bahay, huwag kang papasok ng library. Hindi ka ba makaintindi? O kailangan ko pang ulit-ulitin sa'yo hanggang magtanda ka? Ang malamig na turan nito. Pasensya na po. Hingin pa umanhin niya sa ama ni Hiro. Guys, wala ka talagang silbi. Hindi ko alam kung bakit narito ka pa sa pamamahay na to. Galit na turan nito bago tuluyan tinalikuran ang binata. Napayukom siya ng kamao dahil sa sinabing iyon ng tiyuhin. Hindi niya alam kung ano ba ang nagawa niyang kasalanan dito at bakit ang init ng ulo sa kanya ng mag-ama. Maaga pa lang, mainit na ang ulo ni Bella na sinalubong siya ng dalawang best friend niya. You look so furious, puna ni Diana sa pinsan. Anong nangyari? Ang aga-aga ang init agad ng ulo mo. Saad naman ni Thea na may pagtataka. Nag-away na naman ba kayo ni Steve? Sa pagkakaalam ko kasi, susunduin ka niya sa bahay niyo. Usisa pa ni Thea sa kaibigan. It's not like that. Paano ba naman kasi? Kasama niya ang Gail na yon sa pagsundo sa akin. Sumbong niya. Then, panabay na usisa ng dalawa. Anong then? Frustrated niyang tanong sa mga ito. Inaway ka ni Gail? Usisa ni Diana. O baka inaway mo siya? Taas kilay na tanong sa kanya bago siya bahagyang pinakatitigan ng mga ito. Oh come on, ganun na ba kasama ang tingin niyo sa akin? Ang di makapaniwalang tanong ni Bella sa mga kaibigan na bahagya siyang tinanguhan bilang tugon. Really guys? I can't believe you. Napapailing niyang sabi. Hindi mo naman kami masisisi. Ikaw ang pinaka-big bitches na nakilala ko at ang pinakamataray sa ating tatlo. Thank you sa compliment, Diana. Natuwa ako. Hindi ko na alam kung pinsan ba talaga kita o hindi. Asar niyang wika bago ito inungusan. Yaan mo na, ganun talaga ang realidad. Mas masakit ang katotohanan. Wika ni Thea bago ngumisi sa kaibigan na mas lalong nainis sa sinabi niya. Pero seryoso, ano ba talaga nangyari? Kung hindi ka niya inaway at wala silang ginawa, anong dahilan at bad trip ka? Usisa ni Diana na formal na ang mukha. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Bella bago umiwas ng tingin sa mga ito. Maging siya, hindi niya rin alam ang dahilan ng ikinaiinis niya ngayong araw. Maayos naman siya kanina bago pa masundo ni Steve, pero bigla na lang nagbago ang lahat ng makita ng dalaga si Gail na siyang kinaiinisan niya. Napaawang ang labi ni Bella nang ma-realize ang lahat. No, it can't be. Ang nakaawang panglabi na sabi niya na siyang ikinakunot noo ng dalawa niyang kasama. It can't be what? Takang usisa ni Diana na may pagtataka. Sa halip na pansinin, nagmamadaling tinalikuran niya ang mga ito
at mabilis na tumungo sa restroom. Ilang minuto din ang nilagi niya sa restroom bago nakalma ang sarili. Sa mata niya, naroon pa rin ang pagtataka. Hindi pwedeng magkagusto siya kay Steven. Wala iyon sa plano niya. Frustrated na kinapa niya ang cellphone na nilagay sa bulsa. Ngunit laking gulat niya nang wala ito roon. Mas lalo pang nanlaki ang bilugan niyang mata nang maalala. Posibleng naiwan niya ito sa kotse ni Steven. Katext niya kasi ng mga sandaling iyon si Hiro at kinukulit na nga siya tungkol sa plano nila na hindi naman talaga niya sinusunod. Mabait si Steven at wala siyang makitang dahilan para saktan ito. Oo, aminado naman ang dalaga na magaspang ang pag-uugali niya. Pero sa mga taong gaya niya rin lang naman. Kahit papaano, mataas pa rin ang respeto niya sa mga taong naging mabuti sa kanya. Shit! Mura niya nang may maisip. Naiwan niya kasing nakabukas ang cellphone niya at isa pa, wala siyang password man lang na nilagay. Nag-aalala siya na baka makita iyon ng binata. Kaya naman agad niyang hinanap ang dalawang kaibigan, lalo na si Thea. Kailangan niya ito para makapasok sila sa Oxford University. Una niyang hinanap ang mga ito sa library, pero bigo siyang makita ang mga ito. Kaya nagpasya na siyang puntahan ang mga ito sa kantin. Iisa lang naman ang pwesto nila doon, kaya hindi na siya mahihirapan pang hagilapin ang mga ito. Ilang sandali lang ang lumipas, narating na niya ang kinaroroonan ng mga kaibigan niya. Tama nga ang dalaga, naroon nga ang mga ito at kumakain. Girls, I'm in trouble. Pag-amin niya sa dalawang aktong susubo ng pagkain. Tinignan lang siya ng mga ito bago itinuloy ang tahimik na pagkain. What? Girls, I said I'm in trouble. Ang di makapaniwalang ulit niya sa dalawang binaliwala lang ang sinabi niya. Oh come on Cass, hindi mo ba nakikita? We're eating peacefully until you come and ranting about your trouble as if it's new for us. Everyone knows you're a troublemaker. Ingos ni Diana sa pinsan bago itinuloy ang pagkain. She's right. Pwede bang hayaan mo na muna kaming kumain? Ayon ni Thea. No, it can't wait. I'm serious girls. Naiwan ko ang phone ko sa car ni Steven. Pag-amin niya. Then, panabay uli na tanong ng mga ito sa dalaga. Baka mabasa niya ang usapan namin ni Hiro at baka ma-misunderstood niya. Sagot pa niya. Anong point mo? Litong usisa ni Diana sa pinsan. Ang sinasabi ko, pinag-uusapan namin ni Hiro ang tungkol sa steak, which is hindi ko inayunan. Kinukulit niya ako. Kaya sabi ko fine, para tigilan na niya ako. Pero wala naman talaga akong balak na gawin yun kay Steven. Paliwanag niya sa dalawa na napatitig sa kanya. You're dead. Once na nakita yun ni Steven. He's kind, pero ayaw niyang pinaglalaruan siya. Bakit kasi nakipagpustahan ka pa sa lalaking yun? Ang bulalas ni Thea at napatayo. Hindi nga ako nakipagpustahan at kahit kailan hindi ko gagawin yun kay Steven. Pagtatanggol niya sa sarili. We're dead. Kapag naunahan niya tayo, alam mo bang mortal na magkaaway silang dalawa ni hindi na nga sila magkasundo. Pagbibigay alam ni Thea sa mga ito. Anong ibig mong sabihin? Taka pa niyang usisa sa pasigaw na tinig dahil sa pagkabigla. Mahabang kwento, pero paikliin ko na lang. Magkapatid silang dalawa sa ama, kaya nga ayaw nila sa isa't isa. Pag-amin niya na siyang ikinatigil ng dalawang babae. Ano? Gulat na panabay ng dalawang babae sa rebelasyong iyon. Magkapatid silang dalawa sa ama? Ang di makapaniwalang usisa ni Bella kay Thea. Oo, si Steven ay anak ni Tito sa ibang babae. Pinalabas lang na anak siya ni Tita sa pagkadalaga upang maiwasan ng issue na pwedeng harapin ng pamilya. Paglalahad ni Thea. Kung ganon, hindi legitimate child ng pamilyang Stanford? Usisa ni Diana. Well, anak siya ni Tito sa ibang babae. Kahit na ganon, may karapatan siya sa yaman ng pamilya namin. And besides, si Tita ang nakalagay sa birth certificate niya as legally ma'am. Paliwanag pa niya sa mga ito. Ngayon,
Naiintindihan na niya kung bakit gusto ni Hiro na masira ang buhay ni Steven. Hindi iyon dahil sa gusto lang nitong makita na magalit at nagkaroon ng iba't ibang emosyon ang binata, kundi para na rin makaganti ito sa pamamagitan niya. Let's go. Kailangan natin makuha yon bago pa makita ni Steven. Aya ni Bella sa dalawa. Sige, ayon ni Thea. Pero kailangan mo pa ring ipaliwanag sa akin ang lahat ng to, Bella. Bilin pa niya na agad naman itong tinanguhan. Samantalang sa Oxford University, sa likod ng school building, magkaharap ang dalawang lalaki. Ang isa ay nakaupo sa damuhan habang di makapaniwala sa nangyayari. Mababakas sa mukha ng lalaking nakatayo ang galit at puot na nararamdaman. Hindi ko akalain na magagawa mo to sa akin, Hiro. Alam ko namang ayaw mo sa akin at galit ka. Mariing wika ni Steven na tila durog na durog. Nakayukom siya ng kamao at pigil ang galit na nararamdaman. Nagbabago ang tao, Steven. Anong akala mo? Habang buhay kong pagtitiisan na makasama ka? Kulang pa nga yan eh. Gusto kong makita kung paano ka wasakin ng pagmamahal. Pero hindi ko inaasahan na malalaman mo agad. Ang tumatawa pang sagot ni Hiro bago marahan tumayo mula sa pagkakaupo sa damuhan. Binalaan na kita noon, hindi ba? Itigil mo na ang anumang kalokohan at pagsira sa buhay ko. Dahil hindi ka magtatagumpay sa gusto mong mangyari. Titiyakin kong babalik lahat sa'yo ang ginawa mo sa akin at triple kong ibabalik yun sa'yo. Mariing wika ni Steven. Sa tingin mo ba makakaapak ka pa sa bahay? Matapos ang ginawa mo tong sa akin? Ako ang elder heirs sa pamilyang Stanford. Ang siyang pinakabata, ang siyang walang karapatan, at ang isang kagaya mong outsider. Sabagay, pareho kayo ng mama mo. Mga wala kayong kwenta, mga homewrecker. Oh, nakalimutan kong sabihin sa ito. Hindi si Tita Stephanie ang tunay mong ina. Hindi ka niya tunay na anak. Pasalamat ka nga kinukupkup ka pa ng pamilyang to. Dahil anak ka ni Daddy. Mariing wika ni Hiro na siyang ikinatigil ni Steven. Nasa mga mata niya ang pagtataka at pagkalito dahil sa mga nalaman. Anong pakiramdam nang malaman ang sarili mong ama ayaw sa'yo, kaya pinaampun ka na lang niya sa sarili niyang kapatid? Alam mo ba kung bakit ayaw sa'yo ni Daddy at hindi ka niya matignan sa mga mata? Dahil pinagsisisihan niya ang pagdating mo sa pamilya namin. Sigaw ni Hiro sa binatang napakagatlabe habang patuloy sa pagluha ang mga mata. Hindi nila pansin ang pagdating ni Kevin na humahangos. Hiro, ano ginawa mo? Siraulo ka talaga. Galit na sigaw niya bago kinuwelyuhan ang pinsan. Anong sinabi mo sa kanya? Sigaw pa niya habang nagpupuyos sa galit. Alam mo rin ba ang tungkol dito, Kevin? Alam mong hindi si Mami Steph ang tunay kong ina? Umiiyak na sabi ni Steven. Hindi kasi matanggap ng utak niya ang mga nalaman. Patulak na binitawan ni Kevin si Hiro. Pagguway hinarap ang binata. Steve, ang totoo. So alam mo nga, nagsinungaling kayong lahat sa akin. Disappointed niyang sabi habang patuloy sa pagluha ang mga mata. Steve! Tawag ni Thea bago lumapit sa pinsan. Sinapat pa niya ang mukha nito na tila puno ng pag-aalala. Alam mo rin ba ang tungkol dito, Thea? Alam mong hindi si Mami ang tunay kong ina? Baling niya sa dalaga na natigilan. I'm sorry, Stephen. Ang tanging nasabi na lamang niya. So lahat kayo, alam ang tungkol dito? Alam niyo ang dahilan kung bakit ayaw sa akin ni Tito Harry. Ang tagal kong inisip at pinag-isipan ang kasalanang nagawa ko kung bakit ayaw niya sa akin. Samantalang tanggap niya kayong lahat. Tapos ako, hindi man lang niya matitigan sa mata. Palagi siyang galit sa akin. Kasi yun ang dahilan niya. Hindi niya matanggap na meron siyang anak na kagaya ko. Sana sinabi niyo man lang sa akin ng totoo. Para hindi ako umaasa na balang araw, matatanggap niya rin ako bilang pamangkin niya. Nakabilang ako sa pamilyang to. Pero wala, ni isa sa inyo walang may naglakas loob na magsabi sa akin ng buong katotohanan. Ganun na ba yun kahirap para sa inyo? Ang napapailing niyang wika. Habang nasa mata niya ang disappointment, luhaan ng mga matang tinalikuran niya ang mga ito.
Saglit siyang napahinto na makita si Bella. Galit siya dito dahil nagawa nitong paglaruan ang puso niya. Siguro ang saya nito ngayon at nagawa nitong magtagumpay pa. Nagawa siya nitong paibigin at wasakin. Steven, tawag ni Bella at aktong susundan ang binata, ngunit inawat siya ni Thea sa pagkakataong iyon. Just give him some time. Payo pa nito bago sinundan ng tingin ang dinaraanan ng pinsan. 2 weeks later, isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawala ni Bella. 2 linggo ang lumipas mula nang huli niyang makita si Steven. Pagkatapos nun, wala na siyang balita pa. Walang nakakaalam kung nasaan ito. Kahit si Thea, hindi rin alam kung nasan si Steven. Ni isa sa pamilyang Stanford, walang nakakaalam kung saan ito nagtatago. Hanggang ngayon ba wala pa rin kayong balita kay Steven? Lakas loob niyang tanong kay Thea. Nasa bahay siya ng mga ito ng sandaling iyon para sa project nila. Nasa mini garden sila noon habang pinag-uusapan ang tungkol sa project. Yeah, ang totoo, sinubukan ko siyang tawagan pero naka-off ang phone niya. Hindi rin siya gumagamit ng cards o kahit anong bank account niya. Mukha ngang galit talaga siya sa buong pamilya. Pag-amin ni Thea. Yung mom niya, I'm sure tinawagan niya si Tita Steph. Hindi niya matitiis na mag-alala ang mami niya. Wala ring idea si Tita. Tugon pa ni Thea. Nakakalungkot lang na kailangan kaming iwasan lahat ni Steven dahil lang sa mga nalaman niya. Ang totoo, ngayon ko lang siya nakita na galit ng ganito. Hindi ko naman siya masisisi. Naglihim kami sa kanya. Pakiramdam niya, pinagkaisahan namin siya. Buong buhay niyang inakala na si Tita talaga ang totoo niyang ina. At buong buhay niya, iniisip kung bakit ayaw sa kanya ni Tito Harry. Paglalahad ni Thea. Dumagdag pa yung usapan namin ni Hiro, kaya mas lalong nagalit siya. Ang buong akala niya, pinaglalaruan ko siya. Hindi naman nga ako pumayag sa gusto ni Hiro. Malungkot niyang wika. Bella, sa totoo lang, may hindi ka pa nalalaman tungkol sa isa mong admirer. Kumakailan lang, aksidente kong nalaman na yung taong nagpapadala ng mga cards at flower, yung may initial na SKS, it was Hiro. Ginamit niya ang pangalan ni Steven para iset up kayong dalawa. Sigurado akong inaasahan na niya na mangyayari ang ganong kasunduan ng pamilyang Yao at Stanford. Pag-amin niya sa buong katotohanan. Ang lalaking yun, hindi ko alam na ganun na pala ang galit niya kay Steven. Gagawin niya ang lahat para masira siya sa pamilya niyo. Wika niya bago tumayo. Thea, sa tingin ko, alam ko na kung nasan si Steven. Ha? Litong tanong niya. Hahanapin ko si Steven at ibabalik dito. Sabay namin papabagsakin ang hambog na hero na yon. Final pa niyang wika sa dalagang napakunot noo. Ito kasi ang unang pagkakataon na nagkaroon ito ng pakailam sa iba. Sa tagal nilang nagkasama, ngayon niya lang nakitang nag-alala ito. Hindi yun ganun kadali, Bella. Ang elder heirs ang siyang higit na may karapatan sa pamilyang ito. Si Steven ang pinakabata sa aming 4. Teka, mas matanda ka kay Steven? Ang gulat niyang usisa sa dalaga. Oo, teka nga, hindi mo yun alam? Tanong niya na may pagtataka. Hindi, kung ganun, mas matanda ako kay Steven. Pero bakit? Pinag-advance class si Steven ni Tita since matalino at kaya niyang higitan ng kakayahan namin 3. Matanda ako kay Steven ng 1 taon. Paliwanag ni Thea sa kaibigan. Ayos, hindi na yan mahalaga ngayon. Kailangan kong mahanap ang brat na yun. Wika ni Bella bago tuluyan tumayo. Ikaw na munang bahala dito sa project natin. Hahanapin ko siya. Bilin niya, saka ito tinalikuran. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Steven bago tuluyang hinarap ang ina. Hindi naman kasi niya magawang tiisin ito. Sa kabila ng lahat, naging mabuting ina ito sa kanya. Steven, alam kong hanggang ngayon masama pa rin ang loob mo sa pamilya natin dahil sa pagtatago sa'yo ng buong katotohanan. How I wish na ako na lang talaga ang totoo mong mami para hindi ka nahihirapan at nasasaktan. Wika pa ni Step bago tumingin sa kawalan.
Nasa rooftop kasi sila ng mga sandaling iyon kung saan naglalagi ang anak niya. Ma'am, kailangan ko ng oras para makapag-isip at isa pa. Si Bella, tingin ko hindi siya ganun kasamang bata. Palagi kanyang hinahanap. Palagi niya akong tinatanong kung may balita na sa'yo. Pero gaya ng pangako ko sa'yo, itatago ko muna kung nasan ka. Pero anak, gusto ko lang makatiyak na nasa maayos ka. Baka naman pwedeng lumipat ka na ng kondo. Nag-aalala ko sa'yo. Paano ka nakakatulog sa ganitong lugar? Hiling pa niya. Ma'am, pagbigyan mo na ako para mapanatag na rin ako. Tama si tita doon. Paano mo nagagawang tumira sa ganitong lugar? Ang singit ni Bella sa usapan na humihingal pa. Takang napatitig siya dito pagkuway nagtatanong ang mga mata sa ina. Paano mo nalaman na narito ako? Naalala ko lang na may isang lugar na pinakagusto mong tambayan kapag malungkot ka. Naalala kong itinuro mo ang lugar na to. Sagot pa ni Bella nang nakangiti. What a brat. Ingos niya bagamat lihim na natutuwa. Alam niyang hindi naman talaga ito pumayag sa gusto ni Hiro. Kahit na masama ang pag-uugali ni Bella, natitiyak ng binata na ito ang tipo ng babaeng hindi basta-bastang napapasunod ng sinuman. May sarili itong paninindigan na hindi kayang bilhin o baguhin ni numan. At dahil na rin sa ayaw siyang tigilan ng dalawang makulit na babae sa buhay niya, wala siyang nagawa kundi ang sundin ang gusto ng mga ito. Ang buong akala niya, siya lang ang naninirahan sa apartment na yon. Pero hindi pala. Dahil ng araw ding yon, lumipat ang dalawa niyang pinsan na sina Kevin at Thea. Maging si Bella ay ganun din. So anong trip to? Salubong niyang tanong sa tatlo na noon ay nakaupo sa couch. Sasamahan ka namin. Ayaw kong tumira sa mansyon kasama ang mag-amang yun. Sagot ni Kevin. Sana lang talaga matauhan na si Tito o kaya si Lolo. Wika ni Thea. Kapag ginawa niyo yan, siguradong itatakwil kayo ni Lolo. Paalala niya sa dalawang pinsan. Who cares? Mas gusto ko nga yung ganito. Parang nakahinga ako ng maluwag. Ang gaan pala sa pakiramdam. Makawala sa magulong mundo na yun. Wika ni Kevin na bahagyang pumikit pa. Yeah, me too. As long as kasama ka namin. Ano ngayon kung ayaw sa'yo ng sarili mong ama at kapatid? Meron ka namang ina na sobrang mahal na mahal ka at meron kang maganda at gwapong pinsan. Plus, may maganda at spoiled brat kang fiancé. Masayang wika ni Thea. Takang tumingin si Steven kay Bella na nakangiti. Sasamahan kita hanggang sa huli. Nag-promise ako sa'yo, di ba? Nakangitim paalala ni Bella sa binata. Sabay kindat dito. Teka, ano yun? Kailan pa kayong dalawa nag-flirt ng ganyan ha? Ang di makapaniwalang usisa ni Thea habang nakauwang ang labi. Sa halip na sagutin ang tanong niya, tinawanan lang siya ng dalawa. Ano ba guys? Gusto kong malaman. Kailan pa? Ang tila kinikilig niyang ulit sa tanong. Baliw. Ingos ni Kevin sabay batok sa pinsan. Ayusin mo na nga lang ang gamit mo sa loob. Utos pa nito. Teka, how about let's celebrate the little united of us? At isa pa, ngayon lang tayo nakalaya sa buhay na nakasanayan natin. I'm sure sumasabog na ngayon sa galit si Lolo. Masayang suhestyon ni Thea sa mga ito. Nasaglit na natigilan pagkuway masayang tumango sa kanya. Chicken at beer. Panabay ni na Steven at Kevin. Sino ang mag-aakala na ang panandaliang kasiyahan o kaligayahan ay mapapalitan ng isang masamang balita na siyang mas lalong dumurog sa puso ni Steven. Nag-aagaw buhay ang daddy mo. Tapos anong ginagawa mo ng mga sandaling iyon? Nag-iinom lang. Wala ka talagang kwenta. Hindi na ako magtataka kung bakit pinili ng daddy mo si Hiro. Galit na wika ng matanda habang nakatingin sa tatlong apo. Pagkuway napadako ang mga mata kay Bella. At ikaw din, Miss Yao. Nakaka-disappoint ka. Kayong lahat. Papa, wala kayong karapatan na sabihin ang bagay na yon sa anak ko. Dahil unang-una, hindi siya tinatanggap na anak ni Kuya Hari. At pangalawa, walang nakakaalam na mangyayari ang bagay na to.
kung bakit naman kasi kinailangan pang itago ni kuya ang sakit niya. Hayag ni Step sa ama. Teka lang lolo, bakit si Steven ang pinapagalitan niyo? Hindi ba dapat ang magaling na anak ni Tito Harry at bida-bidang si Hiro ang pagsabihan niyo ng ganyan? Usisa ni Thea na medyo may tama pa rin ng alak. Tama na Thea, lasing ka pa. Awat ni Kevin sa pinsan. Lolo, bakit pinapunta mo kami dito? Gayong alam mo namang wala rin kami magagawa. Nariyan si Hiro para magsalin ng kidney kay Tito Harry. Saad pa ng binata. Ang gagong yun. Ngayon ko lang din nalaman na hindi pala siya tunay na anak ng Tito Harry niyo. Kaya pala ayaw niya magbigay ng kidney dahil ayaw niyang malaman natin na hindi siya legitimate child ni Harry. Anang matanda na napayukom ng kamao. Ano? Ang gulat na tanong ng mga ito. Kaya pala gusto niyang sirain sa inyo si Steven. Ang di makapaniwalang wika ni Bella habang napapailing. Samantalang tahimik lang si Steven na nakikinig sa usapan. Hindi makapaniwala sa mga narinig at nalaman ngayong araw. May bahagi sa puso niya ang napupuot sa kapatid. Ngunit sa kabila nun, nahahabag siya sa natuklasan. Habang nag-uusap ang mga ito, sinamantala niya ang pagkakataon na hanapin si Hiro. Hindi naman siya nabigong matagpuan ito, kung saan inabutan niya nakatingin sa kawalan, habang tila malayo ang iniisip. Marahang lumapit siya dito na siyang ikinagulat nito. Bakit nandito ka? Hindi mo ba alam na kailangan ka ngayon ni Tito Harry? Wika niya bago tumingin sa kawalan. Marahil alam mo na ang totoo. Tugon nito na nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Ano naman ngayon? Sagot pa niya na siyang ikinagulat nito. Mababago ba nun ang katotohanan at mga pinagdaanan natin? Di ba hindi? Huwag kang magkunwari na mabait sa akin at huwag kang magpanggap na okay lang sa'yo ang lahat. Huwag mo akong kaawaan. Marahas na wika ni Hiro. Hindi ako nagkukunwari at mas lalong hindi kita kinaawaan. Ayaw ko lang na patulan ka pa o magaya ako sa'yo. Ayaw kong lamunin ng tuluyan ng galit sa puso ko. Ayaw kong maging dahilan ang galit na nararamdaman ko para baguhin kung anong kinamulatan ko. Ayaw kong madisappoint sa akin si Mami. Tugon ni Steven. Hindi ka galit sa akin sa kabila ng mga nagawa ko sa'yo? Takang usisa nito. Why would I? May magagawa ba ang galit ko para maitama ang nakaraan? Hindi ba't wala rin naman? Mas lalo lang itong lalala kapag pinairal ko ang galit sa puso ko. Nasa panganib si Tito. Siya ang mahalaga ngayon. Sagot niya na puno ng katotohanan. Pero bakit? Ang di pa rin makapaniwalang usisa nito. Anong bakit? Taas kilay pa niyang usisa sa binata. Hindi mo ako kailangan tratuhin ng ganito. Hindi mo kailangang anak ka ni Tito Harry. At kahit na kailan, hindi magbabago ang katotohanan ng iyon. Kaya huwag kang magtaka. Awat niya sa sasabihin na to. Pero alam niyo ng lahat na hindi ako tunay na Stanford kaya... Ano naman ngayon? May magbabago ba kapag tinrato ka namin ng hindi tama? Mababago ba nun ang katotohanan na hindi ka kabilang sa pamilyang to? O sisa niya sa kaswal na tinig. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo alam ang pakiramdam ng may kinakatakutan na balang araw pwede kang patalsikin sa pamilyang to. Ang katotohanan pwede kang mawalan ng karapatan. Hindi mo alam ang pakiramdam na mabuhay sa isang kasinungalingan na ang totoo, wala ka naman talagang karapatan sa lahat. Ang malungkot na wika ni Hiro. Nakalimutan mo na ba? Nabuhay ako sa isang kasinungalingan nung inakala kong si Mommy Step ang tunay kong ina. Pero hindi na mahalaga sa akin kung kanino ako nagmula at sino ang tunay kong mga magulang. Dala ang katotohanan ng ayaw sa akin ng sarili kong ama. Kaya bakit maghahangad pa ako ng higit pa doon kung nakakamtam ko naman ang tunay na pagmamahal ng isang ina sa piling ni Mami. Sa totoo lang, ipinagpapasalamat kong siya ang kumupkop sa akin. Dahil sa kanya, ganito ako. Hindi ko mararating at makakamtam ang
ganito kabuting puso kung hindi dahil sa kanya. Kaya para sa akin, si Mommy Step ang tunay kong ina at hindi na magbabago yon. Kaya dapat ganun ka rin para sa kaayusan ng pamilya. Maging mabuti kang tao at nakakatandang tagapagmana ng pamilyang Stanford. Mahabang pahayag ng binata bago ito tinalikuran. Marahil hindi kasagutan ang magalit sa kabila ng lahat na nangyayari sa mga pagsubok na dumaraan sa buhay nila. Para kay Steven, ang manatiling kalmado at mahinahon sa lahat ng oras ang siyang tunay na sandata sa mundong ito. San ka galing? Salubong na tanong ni Bella sa binata nang makita ito. Kanina pa kasi niya hinahanap si Steven pero bigo siyang matagpuan hanggang sa bigla na lang ito sumulpot. Nagpahangin lang, sagot pa niya. Nagpahangin? O baka pinuntahan mo si Hiro? Steve naman, sana sinabi mo man lang sa akin para hindi ako nag-aalala. Paano kung magpang-abot na naman kayo? Ang di makapaniwalang sambit niya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Steven bago masuyong hinawakan ang magkabilaang balikat ng dalaga. Wala kang dapat ipag-alala. Sa tingin ko kasi hindi na kami mag-aaway pa. Kaya ipanatag mo na yung kalooban mo. Tugon niya. Paano ako mapapanatag? Habang nasa paligid mo ang lalaking yun, hindi ako matatahimik. Ang galit pa niyang sagot. Kaya ka ba nagagalit ng ganyan? Dahil nag-aalala ka sa akin? Bella, iba na ang sitwasyon ngayon. At isa pa, hindi makakatulong kung pagdududahan mo siya. Nakangiti niyang wika. Hays, sige na nga. Pero anong plano mo ngayong alam mo na ang tungkol sa pagkatao ni Hiro? Anong balak mo? O sisa pa niya na may pagtataka. Ang totoo, hindi ko rin alam. Pero wala na akong balak pa na kilalaning ama ang sino man. Sapat na sa akin na kinupkop ako ni Mami at minahal na parang tunay niyang anak. Para sa akin, ang pagmamahal ni Mami ay higit pa sa pagmamahal ng isang magulang. Kaya walang dahilan para malaman pa ng lahat ang tungkol sa akin at ang tunay na pagkatao ni Hiro. Anak siya ni Tito Hari. Tama, ganun dapat. Tito ko lang siya. Hayag niya na sa huli ay may pagkalito. Steve, hindi mo kailangan magpanggap sa harapan ko na okay lang ang lahat. Kasi sa totoo lang, ramdam kita. Alam kong sa loob-loob mo, naghahanap ka rin ng pagkalinga ng isang ama. Kasi ganun din ako. Buong buhay ko. 2 o 3 beses ko lang nakasama ang daddy ko. Kasi palagi siyang wala at nasa mission niya. Isa siyang sundalo. Kaya marahil, naghiwalay sila ni Mami. Kuwento ni Bella nang umiti ng bahagya. Hindi ko alam ang tungkol sa parents mo. Nakakalungkot na may ganong karanasan ka. Wika ni Steven bago inayang maupo ang dalaga. Yeah, pero nasanay na rin ako. Tugon niya. Kahit paano, ginagawa ni Dad ang best niya para magsilbi sa bayan. Siguro, ganun na lang ang naging mindset ko na he loves his profession than me. I am nothing compared to his duty in this country. Bago tumawa ng bahaw, pagkuway muling nagpatuloy sa pagkwento. Alam mo bang, tinawagan ko si Daddy. Ang sabi ko, ikakasal na ako. Alam mo kung anong naging sagot niya? Ang tanong niya sa binatang nakatitig lang sa kanya. Ang sabi niya, I must have to marry a man na hindi ako iiwan at hahayaang mag-isa gaya ng ginawa nila ni Mami. Aniya na hindi napigil ang maluha. Nagulat pa siya sa ginawang ito nang marahan itong punasan ang gilid ng mata niya bago bahagyang ngumiti. Hindi ko hahayaang maramdaman mo uli ang mag-isa. Mula sa araw na to, palagi akong nasa tabi mo. Kaya huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan anuman ang mangyari. Kamatayan lang makakapaghiwalay sa atin dalawa. Bulong ni Steven sa dalaga bago masuyong niyakap ang dalaga. Thank you. Tugon niya bago sumandal sa matipunong dibdib nito habang yapos siya ng binata. Ayos kanina ka pa hinahanap ni Lolo. Singit ni Thea sa dalawang magkatabi. Bakit daw? Takang puna niya.
Nakunan na kaming lahat ng sample para sa kidney transplant ni Tito. Pero ni isa sa amin, walang nagmatch. Wala siyang ka-antibody. Paliwanag ni Thea sa pinsan. Baka sakaling magka-match kayong dalawa. Kailangan ko pa bang gawin to? Tanong niya kay Thea na may pagtataka. Kung gusto mo mabuhay siya, yes, kailangan mo nga. Tugon ng pinsan sa binatang nag-aalangan. Hindi pwede si Steven. Singit ni Steph sa usapan na naroon din pala. At bakit hindi? Takang usisa ng matanda na inaalalayan ni Kevin. Dahil may allergy si Steven sa anesthesia o kahit anong sedative, kaya nga hindi siya umiinom ng kahit anong medicine. Tugon ni Steph. Kaya hahayaan na lang nating mawala siya. Ang di makapaniwalang wika ng matanda. Mas lalong hindi ko hahayaang mawala ang anak ko. Matatag na wika ni Steph sa ama. Kung kaya niyong baliwalain ang buhay ni Steven, ako hindi. Kaya naman, hindi ako papayag sa gusto niyong mangyari. Halika na Steven. Aya niya sa anak. Mami, mahinahong tawag niya sa ina na kunot noong napatingin sa kanya. Hayaan niyong kunan nila ako ng sample para sa kidney transplant ni Tito Harry. Gusto ko lang makatiyak kung magka-antibody ba talaga kami. Hiling niya sa ina. Pero anak, kung magkataon man na magka-antibody kami, nasa akin pa rin ang pagpapasya kung papayag ba ako o hindi. Kaya pakiusap mami, payagan niyo na po ako. Nais ko lang makatiyak nang sa ganon mapag-isipan ko kung tutulungan ko ba siya o hindi. Pakiusap niya sa ina. Steven, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Sa kabila ng mga ginawa at pagtrato niya sa'yo, heto at gusto mo pa siyang tulungan. Ang di makapaniwalang sambit ni Steph. Ma'am, hindi ba kayo ang nagturo sa akin na huwag pairalin ng galit at puot sa puso ko? Na huwag gumante sa taong nagkakasala. Bagkus, pakitunguhan pa rin ito ng tama. Ikaw ang mami ko at nagturo sa akin na maging mabuting tao. Kaya huwag ka na pong magtaka pa. Tugon ng binata bago masuyong niyakap ang ina. Nasa pagkakataong iyon ay walang nagawa kundi ang tumangis na lamang. Alam niyang hindi na mababago pa ang pasya ng anak. Hindi na mabilang ni Bella kung ilang beses na siyang napabuntong hininga. Sa tuwing sumasagi sa isip niya ang tungkol sa pagpasya ni Steven na mag-donate ng kidney sa ama, mas lalo siyang nababahala. Bella, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. May kailangan ka malaman. Agad na bungad ni Thea sa kaibigan nang matagpuan ito sa tapat ng maliit na silid dasalan ng hospital na yun. Hindi pala dasalang kaibigan, bagay na ipinagtataka niya. Anong kailangan mo? Usisa niya. Alam mo na ba kung sino ang bagong doktor ni Tito Harry? Si Tita Bea, ang mami mo. Pagbibigay balita nito. Agad na napatayo si Bella sa narinig mula sa kaibigan. Magaling na doktor ang mami niya. Halos buong buhay nito ay nakalaan sa panggagamot. Gusto ko siyang makita. Wika niya bago nagmamadaling tinalikuran si Thea at hinanap ang kinaroroonan ng ina. Hindi naman siya nabigong matagpuan ito dahil sa pagkakataong iyon nakasalubong niya ito sa hallway. Mami, tawag niya. Narito ka pala Bella, may kailangan ka ba iha? Usisa pa nito. Tungkol kay Tito Harry. Hindi, tungkol sa kalagayan ni Steven. Pag-amin niya sa ina na bahagyang ngumiti sa kanya. Siya ang fiancé mo, hindi ba? Wika pa nito sa anak bago nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Mommy, alam kong pumayag si Steven na ibigay ang kidney niya kay Tito Harry. Sa kaso ni Steven, na imposibleng makaligtas pa siya sa oras na ginawa niya yon. Agap na putol nito sa sasabihin ng dalaga. Isang malaking kahibangan at pagpapatiwaka lang gusto niyang mangyari. Ngunit hindi maikakaila na gusto niya ring magligtas ng buhay. Dugtong pa nito. Alam ko po yun, pero mami, minsan lang ako makiusap sa inyo. Minsan lang akong humiling ng isang bagay sa inyo. Ni minsan hindi ako lumapit kanino man para
humingi ng tulong. Pero ngayon kailangan ko ang tulong mo. Gawin mo ang lahat para makiligtas si Steven. Pakiusap niya sa ina na naluluha ang mga mata. Ang laki ng pinagbago mo mula na makilala mo siya. Pero hindi ko maipapangako ang bagay na yan. Hindi ko hawak ang buhay niya para magpasya kung mabubuhay ba siya o hindi. Kaya huwag mo sa akin hilingin ang bagay na yan, kundi sa may kapal mismo. Nasa kanya ang pagpapasya. Tugon pa nito sa anak. Takang napatitig siya sa ina na bahagya siyang tinapik sa balikat. Pagkuway, ngumiti bago nagwika. Masaya akong makita na binabago ka ng pag-ibig. Kaya naman huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para iligtas siya. Pero hindi ko maipapangako kung kakayanin niya ang operasyon na to. Pagpapagaan niya sa kalooban ng anak. Samantalang sa kabilang dako naman, malungkot na nakatunghay si Steven sa mahimbing na natutulog na ama. Dapat bang tulungan kita kahit na ikamatay ko pa? O pabayaan na lang gaya ng pagtalikod mo sa akin? Tanong niya habang nakatunghay sa ama. Muli ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Gustuhin man niyang pabayaan ang ama, ngunit hindi kaya ng konsensya niya na hayaan itong mamatay kahit na may magagawa siya para maisalba ang buhay nito. Kahit na maging kapalit pa nun ang sarili niyang buhay. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong manatili sa tabi ni Bella. Gusto kong bumuo ng isang masayang pamilya kasama siya. Nangako ko sa kanya na hindi ko siya iiwan at mananatili ako sa tabi niya. Pero hindi ko hahayaang pabayaan na lang kayo kahit pa na kaya niyong gawin yun sa akin. Ayokong dumating yung araw na malaman na magiging anak ko ang kaduwagang hinayaan kitang mamatay. Sa pagkakataong ito, gusto kong maging makasarili at mabuhay kasama si Bella. Pero hindi ko kayo kayang tiisin. Gaya ng ginawa niyong pagtitiis sa akin. Ngayon, paano ko patutuparin ang pinangako ko sa babaeng pinakamamahal ko? Gayong walang katiyakan kung mabubuhay ba ako o hindi. Hagulgol niyang hinaing sa ama na nakaratay sa hospital bed. Lumipas ang ilang sandali ay nagawa niyang ikalma ang sarili. Sa pagkakataong iyon, tumayo siya at nilisan ang silid ng ama. Hinanap niya si Bella. Gusto niya itong makasama kahit sa huling sandali ng buhay niya. Ang makasama ito kahit sa panandaliang panahon bago siya tuluyang mawala ay isang napakalaking halaga para sa kanya. Bella, tawag niya sa dalaga na noon ay naabutan niya nakaupo sa silid dasalan kung saan sinabi ng pinsan niya na matatagpuan niya ito. Steve, luhaan ng mga matang tawag niya sa binata. Bago patakbong niyakap ito. May ilang oras pa ako bago ang operasyon. Kaya naman gusto kong ilaan ng oras na mayroon ako ngayon kasama ka. Hindi na ba magbabago ang pasya mo, Steve? Nangako ka sa akin na hindi mo ako iiwan mag-isa. Nangako kang mananatili ka sa tabi ko habang buhay at hindi mo na ako hahayaan pang mag-isa o makaramdam man lang na mag-isa sa mundong to. Paalala niya sa binata at hindi napigil ang maiyak. Alam ko at tutuparin ko yun. Sisikapin ko mabuhay para sa'yo. Kaya hintayin mo ko. Pangako niya bago maingat na pinunasan ang gilid ng mata ng dalaga na nagsimula na namang umiyak. Ngunit sa kaibutara ng puso ni Steven ay naroon ang pangambang baka hindi na niya matupad ang pangako niya dito. Pangakong walang kasiguraduhan kung matutupad ba niya o hindi na. Tanging isang mahigpit na yakap na lamang ang ginawad niya sa dalaga. Yakap na may iba't ibang emosyon. I love you. Mga katagang huling binitawan ni Steven sa dalaga. 3 letra, ngunit katumbas nito ang 1,000 mga bituin sa langit. Habang abala ang mga doktor para ihanda ang 2 pasyente sa gagawing operasyon, si Bella naman sinamantala ang pagkakataon na hingin sa Panginoon ang isang bagay na pinakamimithi niya. Hindi siya umalis sa silid dasalan. Naroon lang siya, nagsusumamo sa may kapal. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Lumaki akong hindi lumalapit sa inyo. Hindi ko alam kung pakikinggan niyo ako. Pero nakikiusap ako sa inyo.
Ipaubaya niyo na sa akin si Steven. Kapag ginawa niyo yun, magdodonate ako ng 2 million sa simbahan at tutulong ako sa orphanage at ilang charity events. Huwag niyo lang siyang kunin sa akin. Handa akong ibigay sa inyo lahat, kapalit ng lalaking pinakamamahal ko. Ang lalaking nagturo sa akin kung paano magmahal at maging mabuti. Kaya naman, umaasa akong hindi niyo siya babawiin agad sa akin. Pagsusumamo niya habang patuloy sa pagtangis. Lingid sa kanyang kaalaman, naroon din pala si Thea. Malayang nakatanaw sa kanya, no punong-puno ng kalungkutan ang mga mata. Dinig niya ang pagsusumamo ng kaibigan. Inabot ng 4 na oras ang operasyon bago tuluyang lumabas ang mga doktor. At saka lang din lumabas si Bella mula sa silid dasalan. Mommy, tawag ni Bella sa doktor habang patuloy sa pagluha ang mga mata. Mula sa operating room, lumabas ang ilang nurse na may dalang stretcher. Si Steven, agad niyang tanong sa ina nang makita si Harry ang dala ng mga nurse. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawala ng ginang bago tumingin sa mga naroon. Ang anak ko, sabihin niyo, nakaligtas ba siya? Usisa ni Step nang hindi na makatiis pa. Huwag kayong mag-alala, stable na ang kalagayan niya. Ang totoo, hindi ko rin inaasahan na makakaligtas siya matapos mag-seizure at bumigay ang pulso niya. Ngunit napakapalad niya at bumalik uli ang pulso niya. Sa ngayon, kailangan namin siyang obserbahan. Magantay na lang tayo kung kailan siya magigising. Anang doktor bago tumingin sa anak. Mukhang dininig niya ang panalangin mo. Nakangiti na niyang wika sa anak na bigla siyang niyakap ng mahigpit. Thank you, Mommy. Ang tanging katagang binitawan niya sa ina. Dok, ang pasyente, nag-seizure uli siya at bumaba ang pulso niya. Pagbibigay alam ng isang nurse na mula sa loob ng OR. Mommy, ano nangyayari? Akala ko ba okay na siya? Ang di makapaniwalang saad niya sa ina. Titignan ko uli siya. Uwi ka pa nito bago bumalik sa loob. Magiging okay din ang lahat. Wika ni Thea bago lumapit sa kaibigan at niyakap ito. Huwag kang mag-alala. Alam kong hindi susuko si Steven. Ilang oras pa ang lumipas bago tuluyang lumabas uli ang ina ng dalaga, kasabay ang ilang nurse na may dalang stretcher. Agad na nagtuloy ang mga ito patungo sa ICU. Kailangan dalhin ng pasyente sa intensive care unit para maobserbahan namin ang kalagayan niya. Paliwanag pa ng doktor. Sinabi ko na kasing huwag siyang pumayag. Himutok ni Step. Samantalang si Bella naman ay sunundan si Steven sa ICU. Nasa labas lang siya habang pinagmamasdan ng binata. Nandito lang ako, Steven. Hihintayin kita. Kaya lakasan mo ang loob mo. Alam kong hindi ka niya pababayaan. Bulong pa ng dalaga habang malayang pinagmamasdan ang binata mula sa loob ng ICU. Sa nakalipas na ilang araw, nagising na rin ang ama ni Steven. Habang abala ang ilan sa pakikipag-usap sa doktor, sinamantala naman ni Step ang pagkakataon para makausap ang kapatid. Hindi ko alam kung matutuwa kong makita ka o hindi. Pag-amin ni Step sa kuya niya. Nasaan si Steven? Tanong niya sa halip na sagutin ang sinabi nito. Sa kabila ng ginawa mong pagtalikod sa kanya, hindi niya nagawang talikuran ka nung kailangan mo ng tulong. Dahil sa iyo kaya nag-aagaw buhay ngayon si Steven. Bakit ba ikaw nagiging parusa para sa anak mo? Dahil sa iyo kaya nahihirapan ngayon si Steven. Nang dahil sa iyo marami ang nasasaktan. Sumbat niya. Alam kong walang kapatawaran na nagawa ko sa kanya. Nung inakala kong hindi ko siya anak, akala ko pinagtaksilan ako ng tunay niyang ina. Huli na nang malaman ko, nung nasa ospital siya at nag-aagaw buhay para masilang ang anak namin. Saka ko lang napatunayan na tunay kong anak si Steven. Pero natakot ako, kaya tinalikuran ko siya. Hindi ko inaasahan na kukunin mo siya. Nung binalikan ko siya, ang sabi ng doktor kinuha mo siya at inampon. Noong araw na nakita ko si Steven sa bahay, wala akong mukhang maiharap sa kanya, kaya iniiwasan ko siya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Oras na malaman niya ang karuwagan ko. Kaya naman nagpapasalamat ako sa iyo at pinalaki mo siyang maayos at may dignidad.
Madamdaming wika ni Harry. Kahit anong sabihin mo at pagsisisi, hindi na mababago ang katotohanang pinabayaan mo siya. Kaya huwag ka na makigulo pa. Steph, nasan si Steven? Sa huling pagkakataon ay usisa niya. Nasa ICU siya. Sa ngayon oo, pero makakalabas din siya doon. May tiwala ako sa anak ko. Sagot pa niya bago tinalikuran ng kapatid. May mga bagay na kailangang isampalang katotohanan upang matauhan ng isang tao. Hindi lamang para sa kapakanan ng isa, kundi para na rin sa nakakarami. 3 weeks later, isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Bella nang makita niya ang binata na nakasandal sa hospital bed habang kausap ang mga pinsan. Halos 1 linggo itong nasa loob ng ICU at walang malay dahil nagkaroon ng infection ang sugat nito. Masaya akong makita ka. Nakangiting bati ni Steven sa dalaga. Salamat at tinupad mo ang pangako mo sa akin. Madamdamin niyang wika. Salamat at hindi mo ko binatawan hanggang huli. Bulong ni Steven at masayang pinisel ang kamay ng dalaga nang sandaling mahawakan niya ang kamay nito. Dahil nangako ka sa akin. Tugon niya bago hinaplos ang pisngi ng binata. Maingat na din naman iyon. Nabalitaan ko ang ginawa mo. Masaya ako para sa'yo. Ang dami mong charity event na binigyan ng donasyon. Puri ng binata sa dalaga. Paano mo nalaman? Takang usisa niya sa binata. Sinabi ni Thea at isa pa, may isang news clip na naglalaman ng balita tungkol sa tagapagmana ng yaw na nagbigay ng donation. Nagbigay ka ng 2 million sa simbahan. Wala namang nakapangalan kung sinong tagapagmana yon. Kaya paano mo nasabing ako yon? At ikaw, Thea, wala akong sinasabi sa'yo. Congrats sa pagbabago mo. Masayang pag-iiba ng usapan ni Thea na siyang ikinatawa ng 2 pinsan niya. Bawal ka pang tumawa na malakas, baka bumuka yung tahi mo. Saway ni Bella sa binata na masuyo siyang nginitian. Oo na po. Masaya akong makita na okay ka na. Sobra ako natakot na baka iwan mo akong mag-isa. Pag-amin niya sa binata. Hindi mangyayari yun. Di ba nga nangako ko sa'yo? Masayang paalala niya sa dalaga na marahang tumango bilang tugon. Pwede ko bang mayakap ang fiancé ko? Hiling pa ng binata. Oo naman. Masayang sagot ni Bella kay Steven bago bahagyang yumukod para mayakap ang fiancé. Akala ko hindi na kita mayayakap ulit ng ganito. Akala ko katapusan ko na. Salamat at tinawag mo ko. Salamat at hindi mo ko binitawan. Bulong ni Steven na punong-puno ng damdamin. Mahal kita, kaya gagawin ko lahat para sa'yo. At isa pa, gusto kong tuparin mo ang pangako mo sa akin. Tugon niya. Mahal din kita. Sagot pa niya bago maingat na hinagkan ang noo nito. Pagkuway, muling kinulong ang dalaga sa mga bisig niya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Bella. Matapos marinig yon sa binata, lihim niyang ipinagpapasalamat sa may kapal ang ginawa nito at habang buhay niyang tutuparin ang pangako niya kapalit ng lalaking pinakamamahal.